isang silid-aralang puno ng pangarap, may bukod tanging nagniningning. Si Lady Anne. Matalino, masipag, at maabilidad. Nasa kanya na ang lahat, pero lalabog sa aruga ng isang ina. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Pero mauwian pa lang. Ganito na lang palagi ang eksena sa bahay ni Lady Anne. Kahit na mayroon o wala man silang bisita. Kahit na anong galaw ni Lady Anne, nariyan at nariyan ang kisag mata ng ina. Mapansin lang itong may mali sa ginagawa ni Lady Anne, ay agad itong pagbubuhatan ng kamay. Kahit nagtataasan ng grado ng bata, kahit ni isang mababang grado ay nawawala sa sarili ang ina. Lahat ng ito dahil sa pagpanaw ng kanyang ama. Kahit na biro ng mga kaibigan, ay tsak na siya'y pagagalitan. Madalas mang nahihirapan at nasasakal na si Lady Anne. Ay pinipili niyang hindi sukuan ng ina at hindi rin sumuko. Dumating nga ang araw na magbabago ang kanyang ina. Ngunit dito na mayroong kapalit. Ngayon, sising-sisi na ang kanyang ina, sapagkat kahit alam niyang mali ang pagtrato niya sa kanyang anak, ay hindi siya nakinig sa kanyang konsensyang mabuti ang sinabi. Nag-aaral na mabuti ang anak mo. Wala kang dapat ipag-alala. Maaaring totoo nga iyan, pero dapat siguraduhin mong nag-aaral siya ng mabuti. Tingnan mo, sa tingin mo ba totoong nag-aaral sila? Hindi ka panipaniwala. Pakitang tao lamang yan. Magtiwala ka sa anak mo, Layla. Mabuti ang kanyang loob at matalino siyang bata. Huwag mong pagbuhatan ng kamay ang iyong anak.